Ang pagkakabigo ng Milwaukee Bucks laban sa Indiana Pacers sa first round ng playoffs sa NBA ay hindi maganda. Ginawa ni Patrick Beverley itong mas malala. Sa mga huling minuto sa pagkatalo ng Bucks sa Game 6 na may score na 120-98 at nagtapos sa serye, napagmasdan si Beverley sa TNT broadcast na binabato ang bola sa isang babae na tagahanga ng Pacers at tinamaan ito sa ulo. Pagkatapos ay hiningi niya ang bola mula sa ibang tagahanga at malakas pa itong binato sa kanya. Patuloy na nakipagbangayan si Beverley sa mga tagahanga sa likod niya habang ang kanyang mga kasamahan sa box at mga coach at security ay nakikipag-ugnayan sa sitwasyon. Natitiyak na masasampahan ng disiplina ng NBA si Beverley. Hindi siya itinaboy para sa pangyayari, ngunit hindi na siya nakita sa laro pagkatapos nito. Nakapagtala si Beverley ng 6 points sa 3 of 11 shooting na may 5 assists, 2 rebounds at 0 turnovers. Nagpost siya ng mensahe upang batiin ang Pacers matapos ang laro habang walang sinabi sa insidente. Hindi rin siya nakipagkaibigan pagkatapos ng laro dahil sa kakaibang pagtanggi niyang sagutin ang mga tanong mula sa isang reporter ng ESPN dahil kinumpirma nito na hindi siya subscriber sa kanyang podcast. Pagkatapos sagutin ang tanong mula sa ibang reporter, hiniling ni Beverley na umalis ang reporter mula sa scrum. Excuse me, I'm sorry. Yeah. Before I finish. Yeah. You subscribe to my pod? Do I subscribe to? I do not. So you can't interview me then. No Okay, disrespect. well, Jamal is here. so- You subscribe? Okay, cool. Again, there were a couple times within a bucket or two. In previous games, y'all have been able to kind of get over that hump, or maybe. I got my Facebook. Was it anything they did in particular, or was it just one of those where the bucket didn't go down, there wasn't the stop, they made one? What kind of prevented that you all from being able to get over, kind of like you have in the past? Could move that mic, please, or just get out the circle, please, for me, please, ma'am. If you're not subscribed to my pod, I appreciate that. Thank you. Isang mahirap na gabi para sa Bucks sa kabuuan dahil agad na nakontrol ng Pacers at naging leading ng double digit sa buong ika-4 na quarter. Pumasok ang Milwaukee sa laro na may bagong pag-asa na maiwasan ang pagkakabigo matapos ang malaking panalo sa Game 5 at sa pagbabalik ni Damian Lillard, ngunit kulang pa rin sila sa tao. Hindi nakalaro si Giannis Antetokounmpo sa buong serye dahil sa injury sa binti na nakuha niya sa huling bahagi ng regular season. Haharapin ng Pacers ang New York Knicks sa Eastern Conference Semifinals habang ang Bucks ay patungo sa off-season na may ilang mga mahihirap na tanong matapos ang isang pagbabago sa coaching sa gitna ng season. Si Beverley ay isang pending free agent. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa pinapakitang asal ni Patrick Beverley? Sa ibang laban naman mga kaibigan, ang New York Knicks ay nag-advance second round ng playoffs sa NBA matapos talunin ang Philadelphia 76ers sa score na 118-115 sa Game 6 sa kanilang Eastern Conference first round matchup sa Wells Fargo Center nitong Biyernes. Sa tagumpay na ito, haharapin ng Knicks ang Indiana Pacers na kanina lang ay pinalayas ang third-seeded Milwaukee Bucks. Si Jalen Brunson ay umiskor ng 41 points, ang ikatlong sunod na laro na nagtala siya ng higit sa 40-plus points. Dumagdag si Donte DiVincenzo ng 23 points habang gumawa ng 5 of 9 3-point attempts. Sa New York na nagtataglay ng 8 puntos na lead, sa 109-101, may 2.43 minutes ang natitira matapos ang hindi kumpletong and-one play ni OG Anunoby. Sina Kelly Oubre at Tyrese Maxey ang nagbalik sa laro sa Philly sa pamamagitan sa isang 7-0 run upang putulin ang deficit sa isang punto sa 108-109 na may 1.11 minutes ang natitira. Sa kabilang dulo, gumawa ng floater si Brunson para sa Knicks sa puntos kasama ang foul na may 53.6 seconds ang natitira sa laro para mapanatiling nasa kontrol ang Knicks. Ang guard ay na-miss ang free throw at tinawagan ng foul si Maxey sa isang layup na tinawag na goaltend habang patuloy ang parehong team sa score na may 111 all. Dahil mainit ang laro, inumpisahan ni Brunson ang play at habang papaubos na ang oras sa shot clock, ibinigay niya ang bola kay Josh Hart. Pagkatapos ay nag-fake pass si Hart at sinubukan ng isang triple ng direkta.
at ang kanyang shot ay tumama sa ilalim ng basket habang umakyat ang Knicks sa 3-point lead sa 114-111. Sa sumunod na possession, nagkaroon ng timely layup si Joel Embiid upang putulin ang lead sa 1 puntos muli. Kumuha ng panahon ang Sixers upang itigil ang oras sa pamamagitan ng foul mula sa foul kay Donte DiVincenzo ni Embiid na may 11 seconds ang natitira, ang huling foul sa kasalukuyang NBA Most Valuable Player. Pagkatapos ay naging isang free throw shooting affair ang laro, isang trading perfect trips ni na Maxey at Brunson sa line habang nanatiling may 3 puntos na lead ang New York. Sa paglipas ng oras, sinubukan ni Buddy Hield ang isang heave, ngunit hindi tumama sa marka at na-secure ng Knicks ang panalo sa playoff series. Dumagdag sina Anunoby at Hart ng 19 at 16 points respectively. Si Hart ay may 9 na rebounds, 2 steals at 2 blocks, habang si Anunoby ay may 14 boards at 7 assists. Nagkaroon si Embiid ng 39 points at 13 rebounds sa pagkatalo. Nagkaroon sa kanyang pinakamahusay na laro sa playoffs si Hield na may 20 points habang gumawa ng 6 of 9 3-pointers. Ang laban sa second round sa pagitan ng New York at Indiana ay magsisimula sa susunod na linggo. Anong masasabi niyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, matapos ang isa pang nakakadismayang season para sa Los Angeles Lakers, iniulat na nasa huling araw na si head coach Darvin Ham sa kanyang trabaho. Ayon sa Lakers insider na si Jovan Buha, malawakang inaasahan na masisipa si Ham bilang coach sa dulo nitong linggo. Ang pinakabagong narinig ko ay ang plano at patuloy pa rin sa pag-move on mula kay Darvin sa anumang punto. Marahil sa katapusan ngayong linggo, maaaring maging bukas pa nga, pagkatapos ay magsisimula na silang maghanap ng bagong head coach, sabi ni Buha sa The Athletic sa NBA show. Nagsimula na akong nakarinig ng ilang mga pangalan mula sa iba't ibang mga tao. Kinikilala bilang players coach. Unang pinuri si Darvin sa kanyang ugnayan sa mga players at ang kanyang pagiging epektibo sa pagtatatag ng positibong kultura sa locker room. Lahat ng iyon ay bumagsak ngayong season na ito, nang nahirapang magkaroon ng consistency ang Lakers at agad na hulog sa first round. Ngayon na naayos na ang lahat ng alikabok, si Ham ang nasa sentro sa kanilang sisi at walang sinuman ang umaasang magtatagal siya sa natitirang bahagi sa linggo na ito. Ang former NBA player na si JJ Redick ay isang tunay na kandidato na maging head coach ng Los Angeles Lakers kung sila ay magpapatuloy makapag-move on sa kasalukuyang coach na si Darvin Ham, ayon kay ESPN's Dave McMenamin. Sa kanyang pagbisita sa The Dan Patrick Show, ipinaliwanag ni McMenamin na nasa listahan ng Lakers ang 15-year veterans kung sila ay magpapatuloy na makapag-move on sa kasalukuyang coach na si Darvin Ham. Si JJ ay tiyak na isang tunay na kandidato kung magbubukas sila sa paghahanap para sa pagiging coach, sabi ni McMenamin. Pero may mga 6 na tao na kabilang doon. Si Redick na nagretiro mula sa NBA noong 2021 ay kasalukuyang isang NBA analyst para sa ESPN at host ng 2 podcasts, The Old Man and The Three at Mind the Game, nakasama ang star ng Lakers na si LeBron James. Bagaman hindi pa naging NBA coach si Redick, siya ay lumilitaw bilang isang makatotohanang kandidato sa head coaching carousel ng season na ito. Bukod sa pagiging potensyal na kandidato para sa Los Angeles, si Redick ay nag-interview para sa bakanting head coaching position sa Charlotte Hornets at ito ay iniulat na itinuturing na seryosong kandidato. Kung hindi magtatapos si Redick sa Lakers, tila maaari pa rin niyang simulan ang kanyang debut bilang NBA coach sa susunod na season. Hindi pa tuluyang sinipa ng Los Angeles si Ham, ngunit inaasahang i-fire ng team ito marahil sa pagtatapos sa linggong ito, matapos ang kanilang pag-alis sa unang yugto laban sa Denver Nuggets. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.